Kinabukasan ay maagang bumangon si Adriana upang masimulan ang kanyang mga dapat ayusin. Pagkaligo niya ay bumaba siya ng kanyang silid upang mag-almusal. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang ina nang mamataan itong pababa siya ng hagdanan. "Good morning, Ma." Bati niya rito na makalapit at makahalik sa pisngi nito. "May almusal na po ba tayo?" Tanong naman ni Adriana. "Oo naman, mayroon na. Hinihintay ka nga lang namin ng papa mo na bumaba para magkasabay-sabay na tayong kumain." Nakangiting tugon naman ito sa kanya. "Tara na, kain na po tayo." Aya naman niya, kaya magkasabay silang tinungo ang komedor nila. "Good morning, Pa." Bati naman niya sa kanyang ama at nakita rin niya ang ngiti sa mga mata nito. Naupo na siya sa pwesto niya sa hapag na iyon at sumandok ng pagkain. Sinangag na kanin, pritong itlog at hotdog. Kailangan niyang kumain ng kumain upang mabawi niya ang kanyang lakas. "Pa, may kakilala ba kayong broker?" Tanong niya habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. "Broker? Bakit?" Nagtatakang tanong naman ito. "Ibebenta ko na po kasi ang bahay ko sa Mandaluyong. Kaya kailangan ko po ng broker para doon." Aniya pagkatapos inumin ang hot chocolate na nasa kanyang harapan. "Ayaw ko na rin po kasing masyadong intindihin yon. Kaya gusto kong maghanap na lang ng broker para doon." "Sige, hihingin ko yung number ng anak ni Efren. Ang alam ko ay maraming kakilalang broker ang batang yon." Tugon naman ng kanyang ama. "Sige po, Pa. Forward niyo na lang po sa akin yung number, ha, kapag dumating po sa inyo." Bili naman niya rito. "Siya nga po pala. Kailan po kaya pwedeng si Mang Sed po? Ipapakuha ko na rin po yung mga gamit na naiwan ko roon sa bahay. Kahit anong oras naman ay pwede mo iyon. Kailan ka ba pwede?" Balik tanong naman ng kanyang ama. "Hindi na po sana ako sasama. Pero magbibigay po ako ng mga instruction kung ano ang dapat kunin sa bahay. Hindi naman ganoon karaming gamit ang kailangan kong makuha roon. Maramihan ay may mga papeles lang din. Kung ganoon ay kami na lang ng papa mo ang kukuha ng mga gamit mo roon para hindi mo na masyadong alalahanin pa." Presenta naman ng kanyang ina. "Sige po, Ma, kung okay lang po sa inyo." Tugon niya pagkatapos ay tumayo na siya. "Aakyat na po ako. Marami pa po kasi akong dapat ayusin." Paalam naman niya sa mga magulang. "Sige lang, anak, kung kailangan mo ng tulong at ng makakausap, narito lang kami ng papa mo." Habol sa kanya ng ina bago siya tuluyang bumalik sa kanyang silid. Pag-akyat niya ay agad niyang binuksan ang luma niyang computer na naroroon. Kumuha siya ng papel at ballpen, saka naupo sa lumang study table niya upang simulang ilista ang mga kasong maaari niyang isampa laban kay Dominic at kay Atara. Matapos niyang isummarize iyon, ay mabilis niyang tinawagan ang kanyang kaibigan. "Hello, Cass." Bungad niya rito. "Oh, Adriana, bakit ka napatawag? Kailan ka hindi busy? Gusto ko sanang humingi ng appointment sa'yo. May kaso kasi akong gustong ipakiusap sa'yo. Anytime, basta ikaw. Puntahan mo na lang ako dito sa law firm. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan ka pupunta para lang masiguro kung narito ako." "Tungkol ba saan ang kasong yan?" Sunod naman at tanong nito. "Ipapaliwanag ko na lang sa'yo kapag nagkita na tayo. Medyo mahirap ipaliwanag dito sa telepono. Basta tatawagan na lang kita ulit kapag nakaluwas na ako riyan. Salamat, ha." "No problem, basta ikaw, ano ka ba?" Natatawang wika naman ito. "Oo na, basta salamat, ha. Tawagan na lang kita." Paalam naman niya rito. "Okay, bye." Paalam din ito, kaya ibinaba na niya ang tawag na iyon. Kabababa pa lamang niya ng tawag na may kumatok at pumasok mula roon ang kanyang ina. "Anak,
Ito na raw yung number ng broker na hinahanap mo. Wika nito sabay abot sa kanya ng isang maliit na papel na naglalaman ng number. Iyan daw yung ibinigay ng anak ni Efren. Sige ma, salamat po. Usal niya at tinapik muna nito ang balikat niya bago lumabas ng kanyang silid. Agad niyang kinontak ang numerong iyon. Ilang sandali naman ay sinagot din iyon. Hello? Yes, hello? Tinig naman ng isang lalaki. Hi, itatanong ko lang kung ito ba yung broker? May nagbigay kasi sa akin ng number mo, pero wala namang pangalan. Gusto ko kasing humingi ng tulong sa broker. Saad naman ni Adriana. Yes, I'm Stefano Malyari. Pagpapakilala nito sa kanya na ikinagulat naman niya. Stefano? Nagdadalawang isip na ulit niya sa pangalan nito. Are you from Andihar Learners High School? Paniniguro naman niya rito. Yes, kilala ba kita? Natatawang tanong naman ito. I think yes. Kung naaalala mo pa ako. Ako nga pala si Adriana. Pagpapakilala naman niya rito. Narinig niya ang mahinang singhal nito na halatang bahagyaring nagulat. Oh, nice! What a small world. Natatawa pa ring usal nito. Anyway, back to the topic. Bakit kailangan mo ng broker? Yes. Balak ko kasing ibenta yung bahay namin ni Dominic sa Mandaluyong. Saad naman ni Adriana. Okay. So sa'yo naman nakapangalan yung bahay. Oo. Sa akin yun nakapangalan. Kaya nasa akin naman ang lahat ng rights pati na rin ang mga papel. Tugon naman niya rito. Sige. Isisend ko sa'yo yung mga requirements para mabilis nating maihanap ng buyer yung bahay mo. Once na kompleto na, ay pwede mo nang isend back sa akin para masimulan na natin ang proseso. Is it possible na mabenta ko siya nang hindi ako pumupunta sa bahay na yon? Tanong naman ni Adriana. Yes, since naghahanap ka ng broker, si broker na talaga ang bahala sa lahat. Kaya hindi mo na kailangan pa mag-alala. Magkita na lang tayo in person para madiscuss natin yung legal rights at legal process selling ng bahay mo. Oh sure. Saan ka ba pwedeng makita? I'm still here in Bulacan. Pero siguro one of this day ay luluwas naman ako ng Maynila. Okay, tawagan mo na lang ako kapag narito ka na. At kung dala mo na yung mga documents. Anyway, last questions. Anong terms of sale mo pala? Cash ba or pwede naman sa yung installment? Whatever is available pero as much as possible, sana ay cash term. Kung yun lang naman, ang mahalaga rin kasi sa akin na maibenta ko kaagad ang bahay dahil may paggagamitan ako kaya soon as possible, sana. Tugon naman niya rito. Okay, noted yan. Kung maganda naman ang bahay at ang area, ay hindi naman tayo mahihirapan maibenta yan kaagad. So rest assured na makukuha mo ang fastest transaction. Okay. Maraming salamat to Stefano. Hinihintay ko na lang yung list of requirements para masimulan na kaagad ang pagbebenta ng bahay. Okay, salamat din. Bye. Paalam niya. Bye, see you na lang. Paalam rin ito. Kaya naman pinatay na niya ang tawag. Kailangan niya ang pera na mapagbibentahan ng kanilang bahay para maituloy niya ang lahat na binabalak niyang gawin. Nasa ganoong pag-iisip siya na mayroon na namang may hihinang katok siyang narinig. Pasok. Pagbukas noon ay ang pinsan niyang si Sheena ang iniluwa noon. Nalaman ko yung tungkol sa nangyari. Balungkot na bungad nito sa kanya at dumiretso ito papasok ng kanyang silid. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago niya sinagot ang tanong nito. Kailangan ko maging okay. Hindi ako pwedeng magpakain sa lungkot ko. Malungkot na pag-amin niya sa pinsan. So, tuluyan ka na makikipaghiwalay kay Dominic na yan? Alam ko naman na binalikan mo lang siya para doon sa bata, hindi ba? Saad nito pagkatapos ay napasulyap ito sa papel na hawak niya. Huwag mong sabihin sa akin na nagpaplano kang kasuhan si Dominic? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Yeah, at iyan na ang sagot sa unang tanong mo. Tumayo siya at inayos ang mga gamit niya. Seryoso ka ba talaga riyan?
Oo naman, matagal kong pinag-isipan ang bagay nito, Cass, at hindi ko talaga kayang patawarin na lang siya nang ganoon-ganoon lang kadali. Sobrang sakit ang ginawa niya sa akin at mas lalong lumalim ang galit ko nang mawala sa akin ang anak ko. Naiintindihan naman kita. Hindi ko lang naman akalain na sa haba ng pinagsamahan ninyong dalawa ay aabot pala kayo sa ganitong punto. At sobrang laki talaga ng kasalanan sa iyo ni Dominic. Naiiling na wika nito sa kanaupo sa kanyang kama. Kung ipakukulong mo siya, idi ikaw na ang mag-asikaso ng kumpanya niya. Napakunot ang kanyang noo sa tanong nito. No, maagap niyang sagot dito. Wala akong balak na kunin ang responsibility sa kumpanya niya. Saka sa magiging peace of mind niya. Kung kukunin ko ang kumpanya sa kanya, iisipin lang niya na payad na siya sa mga nagawa niya kung mangyayari iyon. Anong plano mo sa kumpanya? Naguguluhang tanong naman niya. Babagsak ang kumpanya niya sa oras na masimula na ang court hearing ng kaso niya. At masyado pang maaga para i-discuss ko ang lahat ng plano ko laban sa kanya. Napabuntong hininga naman ito. Nakakapanghinayang naman yung nasimula ni Dominic. Saka alam ko namang pera mo na rin ang ginamit niya roon. Sayang lang kung mawawala ng ganoon na kita niya sa mukha nito ang labis na paghihinayang. Makukuha ko pa rin naman ang lahat ng perang ininvest ko sa kumpanya niya. Kaya huwag kang mag-alala. Saka ayoko sa kamay ko tuluyang bumagsak ang kumpanyang yon. Dahil wala naman akong alam sa pamamalakad na construction firm. Sinuportahan ko lang naman siya sa pangarap niya. Kung wala na talaga akong magagawa ay sige. Dahil kahit ano naman mangyari ay pinsan pa rin kita. At sa'yo naman talaga ako nakakampi. Simula umpisa pa lang kaya kahit anong maging desisyon mo ay susuportahan na lang kita. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Thank you, Cass. Kayo na lang talaga ang nagpapalakas ng loob ko ngayon. Muli itong tumayo at niyakap siya na mahigpit. Huwag mo nang isipin yun, pinsan mo ako. At the same time, best friend mo pa rin ako. Saka mula umpisa ay alam ko ang hirap mo riyan sa pinagdaraanan mo. Kaya sorry kung nagawa kong ipadala kay Kuya Arlo yung mga pictures na ipinadala sa iyo ng malanding sekretarya ni Dominic. Wika nito nang humiwalay ng yakap sa kanya. Ikaw ang nagpadala ng pictures kay Kuya? Hindi makapaniwalang tanong naman niya. Pero hindi ba ikaw ang may advice sa akin na bigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon? Oo, sorry. Hindi ko naman talaga yun intensyon. Pero gusto ko lang na kahit papaano matakot si Dominic na ulitin niya ang ginawa niya sa'yo. Dahil sigurado akong kakausapin siya kaagad ni Kuya Arlo. Tungkol doon, alam mo naman si Kuya na sa akin ang galing. Hindi niya ba nabanggit yun sa'yo? Ang totoo, hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol doon. Dahil nga sa nangyari, kusa na rin naman na bunyag ang lahat bago pa man kami magkaroon ng pagkakataon na mag-usap ni Kuya. Nakasalampag sa sahig ng bahay nila si Dominic habang malungkot na nakatitig sa wedding photo nila ni Adriana. Napakaraming lata ng alak at iba't ibang basura ang nakakalat doon sa sala nila. Dahil doon siya nagiinom na mag-isa. Halos wala siyang tulog, ligo at kain man lang dahil tila kasing dilim ng bahay na iyon ang kanyang buhay. Ilang beses pa niyang sinubukang tawagan si Adriana. Ngunit nakapatay na ang cellphone nito at sa tingin niya ay nagpalit na ito ng number. Ilang beses din niyang sinubukan na puntahan ito sa bahay nito sa Bulacan. Ngunit hindi na siya pinapapasok sa subdivision ng mga ito. Lahat na ng hakbang na kanyang gagawin ay mabilis nang naharang iyon ni Adriana. Kaya alam na alam niya at ramdam na ramdam ang tindi ng galit nito sa kanya. Napakaraming tawag na ang natanggap niya mula sa opisina. Ngunit hindi niya magawang sagutin iyon. Napayukyuk siya sa lamesang naroroon. Mula ng araw na mawala sa kanila ang kanilang anak, ay hindi na rin niya nagawang harapin pa ang buhay niya dahil hindi rin niya alam kung papaano siya magpapatuloy. Gayong maging si Adriana ay wala na rin sa kanyang tabi.
Naramdaman niya ang muling pag-agos ng kanyang luha nang muling maalala ang asawa at ang anak. Alam niyang dahil iyon sa malaking kagaguhang nagawa niya. Kaya wala rin siyang ibang dapat nasisihin, kundi ang sarili niya. Nasa ganung ayos siya nang maulinigan niya ang pagdating ng isang sasakyan at ang pagbukas ng kanilang gate. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo at tinakbo ang kanilang pintuan. Umaasa siyang ang asawa niya ang dumating. Ngunit nawala ang pag-asang iyon. Nang pagbukas niya ay ang mga magulang nito ang sumalubong sa kanya. "Mama, si Adriana po." Hindi mapigilang tanong naman niya. Ngunit hindi siya sinagot nito at nagdiretso na lamang papasok ng kanilang bahay. Kasama rin nito ang ama ni Adriana. Nitingin niya ay hindi malang siya tinapunan. Maging ang galit ng mga ito ay ramdam na ramdam niya. Pagpasok niya ay natigilan ang mga ito dahil sa matinding kalat na nadatnan nito sa sala. Ngunit muli ay hindi na lamang nagsalita ang mga ito at nagpatuloy paakyat sa kanilang silid. Wala naman siya nagawa kung hindi ang sundan na lamang ang mga ito. Nagulat siya nang bigla nitong hilahin ang isang maleta sa gilid ng kanilang pintuan at buksan ang kabinet. Sa kaisa-isang inilagay ang mga damit ni Adriana roon. Walang pagdadalawang isip na lumapit siya rito. "Ano pong gagawin ninyo dyan, ma?" Garalgal ang tinig na tanong niya rito habang hinaharang ang sarili sa pintuan ng kabinet. "Umalis ka riyan, Dominic." Mariing utos nito. Pinapakuha ni Adriana ang mga gamit niya. Kung iyon ang gusto mong makuhang sagot. "Bakit, ma? Hindi ba pwedeng mag-usap muna kami bago siya umalis ng ganito? Hindi po ba pwedeng pakinggan na muna niya ako bago niya gawin to?" Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya napigilang ang umiyak pa sa harapan nito. "Huwag mo akong iyakan, Dominic, dahil hindi ako naaawa sa'yo." Iritabling sigaw nito sa kanya. "Kung nagawa mo lamang sanang mahalin at alagaan ng totoong anak ko, ay hindi ko to gagawin at baka ako pa mismo ang pumigil kay Adriana. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano siya umiyak at masaktan nang dahil sa ginawa mo sa kanya. Kaya kung may natitira ka pang pagmamahal, umalis ka riyan." Punong-puno ng galit na usal nito. Kaya mabibigat ang hakbang na nilisan niya ang harapan ng pintuan ng cabinet nila. At pinanunood na lamang kung paano nito kunin ang lahat ng gamit ng kanyang asawa. Maging sa study room nila ay kinuha na rin ang lahat ng naiwang gamit ni Adriana. Walang halos itinira ang mga ito. Tanging ang litrato nila ng kasal ang iniwan nito. Sa pagkakataong iyon ay mas lalong gumuho ang kanyang mundo sa kawalan ng pag-asa na muli pang maaayos nila ang problemang iyon. Nang makaalis ang mga ito ay galit na pinagsusuntok niya ang pader ng kanilang silid. Nasa ganoong sitwasyon siya nang dumating ang mga kaibigan. Mabilis na inawat ni Brayden ang kamao niya. "Kung sasaktan mo ang sarili mo, mas malabong makuha mo pa pabalik ang asawa mo." Naiiling na wika naman ito. "Wala na siya. Tuluyan na niya akong iniwan." Parang batang sumbong naman niya sa kaibigan. "Ano pa bang inaasahan mo, ha, Dominic? Tingin mo ba ay masaya pa rin siya na uuwi sa'yo? Sa kabila ng lahat na nangyari? Bigyan mo ng pagkakataon na maghilom ang lahat ng sakit at sugat na ibinigay mo kay Adriana. Hindi pa katapusan ng mundo mo. Sa pag-alis niya rito sa bahay ninyo, tandaan mo na nanatiling kasal pa rin kayo. Matuto ko lang kasing maghintay at magtiis. Ikaw ito nagkasala, kaya tanggapin mo na rin ang lahat ng sakit." Mahinahong payo naman ito sa kanya. Binawi naman niya ang kamao niyang hawak pa rin ito. "Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Sa lahat na nangyari, gulong-gulo na yung utak ko. At para na akong mababaliw sa ginagawa ni Adriana.
Tara, iinom na lang natin yan. May dala kaming alak. Seryosong aya naman sa kanya ni Seo. Nagulat siya dahil hindi galit kundi simpatya ang nakikita niya sa mga mata nito. Naglakad sila pababa ng hagdanan at tinungo nila ang veranda ng kanilang bahay. Doon sila naupo at nagsimulang mag-inuman. Ituloy mo ang buhay mo, Dominic. Kung pababayaan mo pati ang kumpanya mo, ay baka tuluyan ngang mawala ang lahat ng sayo. Wika naman ni Brayden kaya nagtataka siyang tumingin dito. Hindi ka raw kasi sumasagot sa mga tawag nila sayo. Kaya napilitan na sila na kaming dalawa ni Sayo ang tawagan. Kahit daw pumunta sila rito sa bahay mo, ay hindi mo sila hinaharap. Nahihirapan pa akong harapin ang buhay ko sa ngayon. Pagtatapat naman niya sa kaibigan. Wala naman madaling buhay. Pero sayang naman kung pababayaan mo ang kumpanya mo. Dugot pawis ang pinuhunan mo para lang umabot sa ganitong estado. Naiiling na wika naman ni Seo habang iniinom ang alak na nasa boteng hawak nito. Sa pagsama ng kanyang mga kaibigan sa kanya, ay ramdam naman niyang bahagya ring gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na rin niya mabilang kung makailang beses na siyang sinasalo ng mga ito sa tuwing siya ay madadapa.